Okay, magandang tanghali sa inyo lahat and welcome to the weekend edition of Sports Corner PH Interviews. At makakasama natin for this weekend, Sabado, ang isa sa mga pioneering members and the current team captain ng ating BDBD's Ultimate Frisbee Women's National Team para i-highlight yung mga nangyari sa 2023. Ano ba ang maaasahan natin for 2024? And of course, hindi natin na-interview sa sobrang busy po natin. Sila po isa sa mga nabigyan ng team recognition from the recent Women in Sports Awards. So let us welcome Miss Claudine Manguera to the program. Ma'am Claudes, welcome to the show sa Sports Code PH, Mate. Good afternoon. Maraming salamat and for the opportunity to represent Binibini sa program mo. By the way, si Claudes and coach nga pala were there dito po sa Women in Sports Awards. Can you mention yung coach ng team natin na pumunta? Actually, ang captain talaga namin si Ces Trinidad. So I went as a co-captain. Dalawa kasi yan usually sa team eh. Yung captain namin, tsaka spirit captain. So ako yung spirit captain nung team. Sa Ultimate, merong mga different lang na roles namin. Pero ang main coach namin nung World Championship si Coach Jude. Yes. Yes. And first of all, kamusta din kayo dyan sa PDPDs? Kayo ni Kat being the captains ng ating kupunan. Well, it seems busy kayo dahil nasa panahon tayo ng pag-aanap for the new members of our national team na maaari natin ipadala doon sa mga international competitions na nakaline up for this year ng ating PDPDs team. Mhm. Yes, sa June magkakaroon ng Asia Oceanic Beach Ultimate Championships sa Japan, Shirahama, Japan. So the last time na pumunta ang Binibinis, nag-place tayo third in this event. In fact, Philippines usually places first in the mixed and the open division nung last time na nag-Asia Oceanic. So hopefully this time around ang Binibinis mag-place first, the bring gold for the Philippines. Yan talaga ang modest expectations talaga ng Binibini is to win the gold sa international scene at mukhang malayo pa makarating niyan. Marami pang kakaining bigas para makarating doon sa inyong tinutungtong at pinapangarap ninyong sabihin natin gold para dito sa international competitions. Pero bago natin pag-usapan ang latest tungkol sa Binibinis, I want to congratulate you and the rest of the team. Nanalo kayo ng team recognition mula sa Women in Sports Awards last Wednesday. Imagine 9 years in the making. Ang alam ko, ang Binibini started in 2015, no? O 2015, well, even way back, meron ng local na binibinis talaga. Pero we started to join international tournaments 2015 officially sa Hong Kong. Asian rin pero ang format grass nung time na yon. So 9 years in the making for Binibinis, but more than 15 years almost for Ultimate in general. So hindi lang to yung napalanunan namin sa Binibinis, hindi lang para actually sa women's team, pero higit sa lahat para sa buong Ultimate community. Alright. Sabi mo nga, 9 years in the making ang parangal na natanggap nito at napaka-deserving talaga dahil napansin na rin ang kaalagaan o yung role ng ating ultimate community na sabay din o uh, maigitan din katulad din yung sa mga mainstream sports natin. And of course, kinikilala din ng ating PSC, the Philippine Commission of Women, ang mga female athletes at female personalities na involved ng sports na nakasabayan nyo yung mga iba pa mga awardees na sina Aiden Diaz, si Alex Ayala, si Sarina Bolden ng ating Pilipinas national team sa football. At marami pang iba na nagbibigay karangalan sa ating bansa ng mga babaeng atleta and of course mga sports personalities. Ano reaction mo dito sa pagkapanalo niyo? Sobrang surreal ng experience. So, isa talagang karangalan na mapabilang sa sobrang bigatin na lineup ng awardees this year sa first Women in Sports Awards ng PSC. So, sobrang grateful kami sa opportunity to be amongst those athletes.
And just very happy and honored and feeling blessed talaga. And most importantly, um, to represent the entire Ultimate community, not just the women in sports. Sabihin natin, for the past 9 years, mula nung nag-umpisa ang Binibini sa international competitions, masasabi natin, naging mabunga ang mission ninyo to inspire and do what is just for the women in the sport, especially sa mga bata natin na nais sumubok, nais matuto na maglaro ng ultimate. Mhm. Sana mas dumami pa, hindi lang mga babae, but yung mga bata na sumubok sa Ultimate. Kasi hindi lang, para sa amin, hindi lang siya about sports, but it's also honing champions in life as part of, um, lahat ng mga natututunan natin sa larangan ng sports. And this award is also dedicated to sa mga past or let's say mga present and even yung mga future binibinis. Yung award na natanggap ninyo, I know sa kanilang mga reaction, natutuwa sila dito sa panibagong parangal na natanggap ninyo. And it is just the first big award nga pala. Maybe someday, baka kikilalanin pa kayo ng iba pa mga sports bodies like yung sa Philippine Sports Writers Association eh. Sana talaga. Kasi madaming nagtanim na ngayon kami yung, kumbaga, umaani nung lahat nung work that was put in before 9 years ago. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta, naniniwala sa Binibinis in and off the field, and who helped us to really get to where we are right now. So sa lahat ng mga tumulong, naging inspirasyon namin sa lahat ng mga laro na patuloy pang sumusuporta sa Binibinis. Maraming maraming salamat talaga. Okay, siya nga pala, bakit binibinis yung moniker ng ating Women's Ultimate Team natin? Akala ko pag binibinis, pang beauty queen lang yun, binibini Pilipinas, Miss Universe. Pero pwede pala i-apply sa sports eh. Siyempre, para yun sa kababaihan talaga. Kaya ang naisip ng women's team namin is to represent uh, lahat ng mga kababaihan, kaya binibinis. So, meron nga kami parang tagline rin play like a girl. Kasi parati na lang sinasabi pag magaling ka sa loob ng field, parang lalaki sa maglaro, 'di ba? Hindi ba pwedeng ang babae ganun rin yung expectations in terms of level of skill, fitness, saka pag sinabi mong play like a girl, play like a binibini, magaling talaga yung level of skill na yun. Kaya yung binibinis para sa lahat ng mga kababaihan, just to represent everybody. Diba? Hindi lang sa magandang binibining dilag, 'di ba? Para sa bida ang binibining manlalaro, gano'n. Oo nga, at mukhang naintindihan ko na, naipaliwanag sa atin kung bakit binibinis yung tawag natin dito sa ating national team for Ultimate Frisbee. Now, let's go back to our 2023 campaign natin. May ilang competitions na naging bahagi ka ng mga kampanya sa 2023 at sinabi mo kanina before we start the interview, mukhang malayo na ang narating ng ating koponan in terms nga ng participation natin and of course yung mga placings natin sa mga international competitions. Can you assess on what happened? What are those placings sa mga competitions? It seems malaki-laki ng progress dito sa mga bata and especially you, the veterans, all takes sa ating continuous training and exposure natin sa mga local tournaments. Kaya malaking bagay talaga na at least mapansin rin itong pagkapanalo ninyo. Especially lagi nagpo-post kami sa Sports Corner PH ng mga updates about Pilipinas. Yes, oo. Nung 2023, yun talaga yung masasabi kong pinakamalayong narating ng Binibinis. Despite not placing any podium in 2023. Kasi for the first time, we placed fourth, the highest ever in the World Championships for Beach Ultimate, na kung saan US ang nag-number one.
Canada ang nag-number 2, Spain ang nag-number 3, at pang-apat ang Pilipinas amongst the world. So, kumbaga, natalo natin in that competition, international prestigious competition, ang other Asian teams like Japan na parating nangunguna in the beach and even in the grass format. But this time around, pinalad tayo, no? In the same manner, we co-represent as well other nations like Singapore representing Asia in this highest level of the sport. So, I think that's the biggest achievement we had last year. But also, sa iba pa naming competitions, meron rin kaming U24 or under 24 binibinis na nag-compete rin in Europe last year. Ang initial seed nila 12 pero we finished 9th, still in the top 10 in the world. So, yung placing ng AOUGC, Asia Oceanic Ultimate and GOTS Championships, that was held in Manila. So lahat ng mga Asian teams, we also placed 5th there, still in the top 10 in Asia. So para sa akin, despite not clinching any podium finish in 2023, just to be able to represent the country in the highest level of the sport. Wala kasi kaming Olympics eh. So para sa amin, ang katumbas ng Olympics namin yung World Championships. So to be amongst USA, Canada, Spain, Philippines, para sa akin talaga malaking achievement siya and karangalan. And for this to be recognized by the Philippine Sports Commission, sobrang sarap ng pakiramdam na malaman na nandito na pala tayo, pero malayo na, pero malayo pa. As to what my captain says, would always say. So, Okay, and of course, it is also a collaborative effort, not just the players, but also yung mga tao behind the scenes, yung mga coaches, mga PTs, traders, and all those mhm. who have donated dun sa mga fundraisers, lagi ng Oh, syempre. binibinis. Every time na magkakaroon sila ng international competition. Kasi alam natin, pag BDBD, so Ultimate, hindi naman ito recognized from the PSC, wala kayong mga fans, kaya nga nare-rely ito sa mga nagdo-donate or nagpa-fundraise dito. Oo, yung mga parents, yung mga uh, ultimate community, saka yung mga tumutulong sa amin even outside of the federation. Ang dami, especially nung nasa US kami, yung naglalabas nung sarili nilang pera para tulungan kami sa pagkain, sa rent, sa lahat. Um, Pinagsama-sama at pinagtulungan talaga na makarating kami sa US, despite still not having PSC initially with us. Kaya this is a huge step for us to be recognized by PSC as a sporting body this time around. So hopefully that partnership goes a long way together with Binibinis. And hopefully kahit hindi lang sa Binibinis, sa Ultimate in general, at least nabuksan natin yung pintuan and we start the relationship from there forward. Over the years, nakita natin ang vast improvement ng ating team, lalo na sa pagsalo, pagpasa, pag-abol ng frisbee sa kalaban or di kaya sa kapwa teammate. At of course, naging instrumental pa kayo sa pagdala sa Pinoy Ultimate scene sa world and nation level dahil nagpapadala kayo ng mga teams every year sa iba't ibang competitions, whether sa grass o di kaya sa beach setting ng Ultimate. At sa mga darating pa taon, ini-expect natin na may pagpapatuloy-tuloy ito. All thanks dun sa mga taong sumusuporta, either sa pamamagitan ng financial o di kaya to the, of course, yung support at pag-cheer natin through social media. At even sa mga nanonood, lalo na yung mga OFWs natin na nakasubaybay sa bawat team sa ating national team dun sa venue mismo. Oo, may mga dumating na mga Pinoy rin nanood sa LA nung naglaro kami sa Huntington Beach. Nakakatuwa, dinadalan kami ng pagkain, nagchi-cheer on the side, tapos nagwawagayway ng Philippine flag. So every time we compete,
nararamdaman namin yung mga tao, not just physically, but also in the social media, cheering us on and off the field. So, ramdam na ramdam namin yung suporta, not just from the Ultimate community, but sa lumalawak pang reach ng Ultimate, even outside sa mga taong hindi pa nakalaro ng Ultimate or hindi pa nakasubok mag-frisbee. So, Okay. nakakatuwa, nakakatuwa. All right. And so what lies ahead for PDBDs for 2024? Although nakatatlong buwan malapit na matapos ang first quarter ng 2024, meron pala kayong ongoing na training camp or di kaya tryouts for the new members or maybe sa mga datian na members na gusto nga pumasok sa ating 2024 training pool. Meron kayong final session this coming March 25, no, sa may Makati, no? Sa Circuit Makati, oo. So meron kami mga series ng B-Camp kung tatawagan namin. Parang mga coaching sessions rin to. So abangan niyo po yung mga next schedule po natin ng B-Camp. And also upcoming yung sa grassroots rin natin para sa mga bata. Ngayong papalapit na rin ang summer break. So abangan rin po nila yung grassroots and B camp natin. So for this year, apart from those side endeavors namin, meron kaming upcoming competitions sa Asia Oceanic Beach Ultimate Championships nga gaganapin sa June. Magpapadala ulit ang binibinis ng kupunan para lumuhok dito sa prestigyosong event na ito sa Asia na kung saan we placed third the last time we competed here. Tapos, hopefully kung papalarin, we're still vying for a spot in the World Championships sa grass sa darating na September this year sa Australia. So, abangan po natin kung anong mangyayari in the next milestones. But focus po muna kami ngayon sa Asian Beach namin sa darating na June. And of course, meron ding ilang tournaments na ginagamit din for scouting sa mga new members din ng national team like yung Boracay Open. And then meron pang isa pa yung Trident, no? Oo, Trident, Ultimate Battleground. So, doon nagsa-scout rin kami ng mga additional players pa na hopefully hindi lang mga Luzon players but also mga talented players rin natin from Visayas and Mindanao na mabigyan rin sila ng oportunidad na ma-represent ang Philippines kasama ng binibinis dito sa world stage. And for your part, excited ka na ba na makasalamuha o makasama yung mga fresh talents natin, especially yung nasa Visayas, Mindanao, na ipebo na Nako, mapili sila syempre. sa coaching staff para makasama mga veterano katulad mo. At of course, may pasa naman ang mga natutunan nyo over the past 9 years. Sabihin natin sa iba't iba mga batches ng Bidibidis. Katulad mo, papapasa na rin sa mga next generation ng Bidibidis natin. Nako, looking forward to it. In fact, I think medyo ako nasa twilight na ako ng career. So, we're really honing the next generation of athletes in this sport. Yung mga under 24 namin, kasama na namin nagko-compete sa main binibinis line. Ang tawag namin actually sa mga bata namin, binibabies pa eh. Pero at least we come together in these sporting events. Sa AO, Asia Oceanic Beach Ultimate Championship sa June, makakasama na rin namin yung mga under 24. So, wishing the team all the best sa binibinis, especially as I now passed on the baton to the next generation of athletes as well. Okay, this is my final question before we say goodbye to you. What is your message nga pala sa mga young aspiring players, especially sa mga female athletes at sa mga nag-award nga pala noong Women in Sports Awards Night at of course, paano mo i-embrace ang pagiging babae sa sport day, sa team sport day to na Ultimate Frisbee at gaano ba ka-challenging na makita mo yung mga batang atleta na namamayagpag sa international competitions?
Unang-una sa lahat, dapat naniniwala ka sa sarili mo. Buo ang loob na mag-train, yung disiplina sa pagtitraining, malayo ang mararating ng kabataan. If you believe in yourself the same way others believe in you or even believe in yourself more, malayo ang mararating ng kababaihan. Um, Maniwala tayo sa kapasidad natin bilang babae to create impact not just in sports but also even outside of the sport. Kasi marami ang naniniwala, bida ang babaeng manlalaro. So not just in sports but also in life. So sa lahat ng mga sumusuporta sa Philippine Sports Commission, maraming salamat. Sa Milo Philippines as well for being one of our partners in this journey for the Binibinis. Maraming salamat sa suporta. At sa lahat ng patuloy pang naniniwala sa lakas at galing ng kababaihan. Para sa inyo ang award na ito na aming natanggap at isang karangalan na maging bahagi ng Binibinis at ng Pilipinas Ultimate. So bukod pa sa mga sponsors, may nice ba kayo mga special shoutout sa lahat din ng mga miyembro ng Binibinis from 2015 up to now, and of course, yung mga tao nasa likod na naging instrumental o nag-create ng impact sa ating team, please. Nako, siguro unahin natin yung talagang na-conceptualize ng Binibinis. Unahin natin si Nina, si Coach Nina na naging binibini rin from the start. Si Map, isa sa aming mga captains rin sa grass at patuloy na sumusuporta. Si Alex Castro, one of our players and really an avid part of Binibinis. Si Ces, sayang wala lang siya dito pero ang captain namin, shout out rin to Jo who's been part of the Binibinis. Sana wala akong nakalimutan pero sa lahat ng tumulong, yung isa pang parang naging manager na rin namin, no, si Attorney Kim sa US, maraming salamat rin. Shout out sa lahat and sa Binibinis, lahat ng players, sa aming mga coaches, kay Coach Jude, Coach Akira, Coach Ken Jun at Coach Tucker, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. Tsaka sa mga PT namin, kay Coach Pawix and sa lahat coaching staff, maraming salamat. And of course, sa mga fans natin na sumusuporta. Nako, higit sa lahat, yung mga nag-cheer sa amin, mga supporters, maraming salamat. Ramdam namin ang suporta nyo habang naglalaro kami at hopefully patuloy namin na makapagbigay ng karangalan. Kayo ang inspirasyon namin sa patuloy naming paglaban sa international stage. So maraming salamat. Okay, and once again, congratulations sa inyong pagkapanalo nga dito sa nasabing Women in Sports Awards. At ito award ay nagsisilbing inspirasyon para pagbutihin pa, palakasin pa ang ating Binibinis national team. And we look forward for more updates and developments sa ating national team in the years to come. And sana makuha natin yung ginto sa world stage naman at we will look forward for more updates from you and of course sa ating team, but rest assured our support will be given to you and of course sa ating kupunan sa mga darating pa mga araw. So at the close, salamat sa inyong oras and have a great evening and have a blessed Olympics sa inyo and good luck sa ating mga future binibinis natin and of course sa ating participation na rin sa international competitions. So, salamat po. Bye-bye po. And Maraming salamat, Gab. Have a good day and salamat sa lahat. Thank you po.